Sa bayan ng San Roque, nakilala si Lola Marcelina bilang isang haligi ng kabutihan. Mula ng kabataan niya, hindi siya kailanman lumayo sa lupaing kinamulatan. Ang kanyang simpleng bahay na dawa sa kahoy at yero ay nakatirik sa gitna ng palayan at palaging bukas para sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Kilala siya sa pagiging maalalahanin. Lagi siyang may dalang tinapay para sa mga batang palaboy at may inihaing lugaw para sa mga may sakit sa baryo. Ngunit bago niya naabot ang ganitong katahimikan sa buhay, marami rin siyang pinagdaanan. Ang kanyang asawa na si Don Renato, isang kilalang negosyante ng niyugan at bigasan, ay minsang nagdala ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Si Don Renato ay galing sa mayamang pamilya at kinilala sa buong probinsya dahil sa talino at husay sa negosyo. Bagamat maraming babae ang nahumaling sa kanya noon, si Marcelina ang pinili niyang makasama. Marcelina, madalas sabihin noon ni Don Renato, ang kayamanan ay mawawala, pero ang kabutihang puso, yan ang mananatili sa tao habang buhay. Ang mga salitang iyon ang naging pamana kay Marcelina, higit pa sa pera o ari-arian. At iyon din ang naging gabay niya sa pagpapalaki sa kanilang tatlong anak. Eduardo, ang panganay, Selena, ang kaisa-isang babae, at Mateo, ang bunso. Noong bata pa sila, disiplinado at masunurin ang mga anak. Si Eduardo ay palaging nakabuntot sa ama. Natututo tungkol sa negosyo. Si Selena naman ay mahilig magluto at tumulong kay Marcelina sa bahay. Habang si Mateo ay malapit sa ina, mas tahimik at mahilig sa pagbabasa ng mga lumang aklat ng kanilang ama. Sa bawat gabi, magkakasama silang nagdadasal bago matulog. May mga pagkakataong si Don Renato ay nagkukwento ng kanyang kabataan, kung paano siya nagsimula sa wala, paano siya nagtiyaga hanggang umangat. Doon nahubog ang mga bata sa sipag, tiyaga at respeto. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin. Nang bawian ng buhay si Don Renato matapos ang isang matinding karamdaman, tila may nawalang gabay sa pamilya. Sa pagkamatay nito, naiwan kay Marcelina ang mabigat na tungkulin. Alagaan ng mga anak habang pinangangalagaan ang kayamanang iniwan. Nanay, sabi ni Eduardo isang gabi matapos mailibing ang ama, ako na ang hahawak ng mga negosyo. Ako ang panganay, kaya ako ang dapat magdesisyon. Bagamat may kaba, pinayuhan siya ni Marcelina. Anak, hindi basta-basta ang negosyo. Kailangan ng puso at malasakit, hindi lang talino. At higit sa lahat, dapat laging may pagkakaisa. Ngunit tila hindi na nakinig si Eduardo. Sa paglipas ng mga taon, lalo siyang naging gahaman. Ang kanyang mata ay laging nakatuon sa tubo at hindi na sa tao. Ang kanyang mga salita ay palaging umiikot sa akin at hindi atin. Si Selena naman, habang tumatanda, ay napalapit sa mga kaibigan niyang mahilig sa magagarang kasuotan, mamahaling alahas at mga paglalakbay. Madalas niyang tanungin ang ina, Nanay, bakit bang tipid-tipid mo? Mayaman naman tayo. Hindi ba karapat-dapat lang na ipakita natin sa lahat na kaya nating mamuhay ng marangya? Ngunit paulit-ulit siyang pinapayuhan ni Marcelina. Selena, hindi sa luho nasusukat ang dangal ng tao. Ang tunay na yaman ay nasa kababaang loob. Si Mateo, ang bunso, ang natira sanang sandigan ng ina. Tahimik at may kabaitan. Ngunit dahil bata pa nang pumanaw ang ama, madali ring siyang napasunod sa kapatid. Kapag kinakausap ni Eduardo, hindi siya makatanggi. Kapag inaaya ng ate niyang si Selena, sumusunod agad. Habang lumalaki ang mga anak, lalo namang lumalayo sa ina ang kanilang mga puso. Ang kayamanang iniwan ng ama ay naging lason sa kanilang isipan. Ang mga halagang ipinuro ng magulang noong bata pa sila, respeto, malasakit,
pagkakaisa ay tila naglaho, napalitan ng kasakiman, kompetisyon at pagnanais ng higit pa. Kahit ganoon, si Lola Marcelina ay hindi sumuko. Pinili niyang mamuhay ng simple gaya ng itinuro ni Don Renato. Sa halip na mamalagi sa malaking bahay na itinayo ng asawa, mas gusto niyang mamalagi sa lumang bahay na nakasanayan niya. Doon siya nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, doon siya nagluluto ng tinola para sa mga batang walang makain at doon siya nagsisimba tuwing linggo nang kasama ang mga matatandang kaibigan gaya ni na Aling Rosenda at Mang Pilo. Maraming beses siyang sinabihan ng mga anak, "Nanay, bakit ba ayaw mong lumipat sa syudad? Mas maayos ang buhay doon, mas enggrande, mas moderno." Ngunit palagi siyang sumasagot ng may ngiti, "Hindi sa syudad nakikita ang ginhawa. Dito ako huminga, dito ako nagmahal, at dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng tao." Sa kabila ng kanyang kabutihang loob, hindi na napigilan ang unti-unting pagbabago ng mga anak. Unti-unting nasanay sila sa impluwensya ng pera at materyal na bagay. Si Eduardo, palaging nakasuot ng mamahaling barong at sapatos na imported, ay laging abala sa pagpapaikot ng negosyo. Si Selena, hindi makontento sa simpleng pamumuhay, ay nahumaling sa mga kasosyalan at party. Si Mateo, bagamat mabait, ay nananatiling anino ng kanyang mga kapatid. Habang tumatagal, napapansin ni Marcelina na hindi na sila gaya ng dati. Ang dati-rati pamilya na sabay-sabay kumakain at nagdarasal ay naging mga taong laging nag-aagawan sa atensyon at kapangyarihan. At sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang takot. Takot na balang araw ang mismong mga anak na kanyang minahal at pinalaki ay siya ring magbibigay ng pinakamalalim na sugat sa anyang buhay. Pagkalipas ng ilang taon mula nang pumanaw si Don Renato, mas lumala ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Unti-unting lumitaw ang tunay na kulay ng bawat anak at dito nagsimulang mabuo ang alitan na unti-unting nagpahina sa ugnayan nila sa kanilang ina. Si Eduardo, ang panganay, ay buong pusong isinawsaw ang sarili sa negosyo. Ngunit imbes na isapuso ang mga aral ng kanyang ama tungkol sa malasakit at integridad, mas nanaig sa kanya ang kasakiman. Ang bawat araw niya ay umiikot lamang sa mga numero, tubo at palitan ng lupa. Madalas siyang umuwi ng hating gabi at kung umuwi man ay lagi siyang nakasigaw. Tila ba lahat ng nasa paligid niya ay mga tauhan lamang sa kanyang kumpanya. Isang gabi, habang nakaupo si Lola Marcelina sa harap ng lumang lampara, dumating si Eduardo na may dalang makapal na sobre ng mga papeles. "Nay," mariing sabi ni Eduardo habang inilapag ang mga papel sa mesa, "kailangan na nating ibenta ang lupa sa may silangan. Malaki ang alok ng kumpanya mula Maynila. Kung pipirma ka ngayon, kikita tayo ng milyon-milyon." Tahimik lamang si Marcelina habang pinagmamasdan ng anak. Hinaplos niya ang papel at marahang ngumiti. "Anak, hindi ba't dito tayo lumaki? Sa lupang ito naglaro ang mga paa mo noong bata ka pa. Sa bawat palay na itinanim ng tatay mo. Nandyan ang pawis at pagod niya. Ibebenta mo na lang ba?" Sumimangot si Eduardo at napataas ang boses. "Nay, hindi na uso ang pagiging sentimental. Kung hindi tayo kikilos, mauumusan tayo ng iba. Kailangan kong maging praktikal." Nanahimik na lamang si Marcelina. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang anak na minsan ay nangangarap lamang ng simpleng buhay. Samantala, si Selena naman ay lalo pang naging maluho. Mahilig siyang magpunta sa Maynila para bumili ng mga bagong alahas, sapatos at damit. Madalas siyang bumalik ng baryo na punong-puno ng mga pinamili.
ngunit hindi pa rin siya kontento. "Nanay!" sigaw ni Selena isang hapon habang nafaupo sa veranda ng kanilang bahay. "Bakit ba ang kuripot mo? Ang dami-dami mong pera, pero parang wala naman akong napapakinabangan. Hindi ba't ako ang babae mong anak? Dapat mas inuuna mo ako, lalo na't ako ang nagdadala ng pangalan natin sa lipunan." Umiling si Marcelina at sinagot siya ng mahinahon. "Selena, hindi sa gamit na susuvat ang halaga mo. Ang pagkatao mo ay hindi nabibili ng ginto o mamahaling alahas." Ngunit mumisi lamang si Selena at nagpatuloy sa pag-inom ng mahal na alak na dala niya mula Maynila. "Yan ang problema mo, nanay. Mas gusto mo pa ang simpleng buhay kaysa ipakita sa tao kung gaano tayo kayaman. Hindi ka marunong sumabay sa panahon." Habang lumalala ang pagiging sakim ng dalawang nakatatanda, si Mateo, ang bunso, ay nanatiling malapit kay Marcelina. Madalas siyang umupo sa tabi ng ina, nakikinig sa kanyang mamakwento. Ngunit sa kabila ng kabaitan niya, mahina ang kanyang loob. Madali siyang napapasunod sa utos ng kapatid, lalo na kay Eduardo. Isang araw, pinatawag ni Eduardo ang kanyang mga kapatid upang pag-usapan muli ang usapin ng mga ari-arian. Nagtipon sila sa malaking mesa sa loob ng lumang bahay. "Ganito na lang," panimula ni Eduardo. "Dahil ako ang panganay at ako ang marunong sa negosyo, ako ang mamamahala sa lahat ng lupa at negosyo ni tatay. Ang kita, hahatiin ko na lang sa inyo." Agad na kumontra si Selena. "Hoy Eduardo, hindi ka hari dito. Hindi lang ikaw ang anak ni tatay. Kung ako ang tatanungin, mas karapat-dapat akong mamahala. Alam mo bang marami na akong kakilala sa syudad? Mas magagamit ko ang mga koneksyon ko para mapalago ang yaman natin." Nag-init ang ulo ni Eduardo at tinabig ang baso sa mesa. "Koneksyon? Anong alam mo sa negosyo, Selena? Puro palang gala at luho. Kung ikaw ang hahawak, baka mauwi lang lahat sa bangko dahil nalustay mo na." Napatingin silang dalawa kay Mateo. Tila hinihintay ang kanyang opinyon. Kinabahan ang binata. Pinagpawisan ang mga palad. "Ano, Mateo?" tanong ni Eduardo. "Sino sa amin ang pipiliin mong mamahala? Ako ba o si Selena?" Nagpalingalinga si Mateo, halatang nahihirapan. Tumitig siya sa ina na nasa dulo ng mesa, ngunit nanatiling tahimik si Marcelina. Sa huli, pinili niyang sumunod kay Eduardo. Siguro, mas mabuti na si Kuya Eduardo ang mamahala. Marunong siya sa negosyo eh. Ngumiti si Eduardo nan may pagmamataas, habang si Selena ay nagtaas ng kilay at umalis ng walang paalam. Si Marcelina naman ay napayuko, ramdam ang unti-unting paglayo ng kanyang mga anak sa kanya. Mula noon, nagkaroon ng malalaking pagtatalo sa pamilya. Si Eduardo ay abala sa pagpapalago ng negosyo, ngunit mas lalong itong naging gahaman. Si Selena ay laging nagrereklamo at halos hindi na dumadalaw sa bahay kung walang hinihinging pera. Si Mateo, bagamat malapit pa rin kay Marcelina, ay patuloy na nadadala ng impluwensya ng mga kapatid. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti ring naramdaman ni Marcelina na nawawala na ang kanilang pagkakaisa. Kapag may salo-salo sa baryo, hindi na siya sinasamahan ng mga anak. Kapag may problema ang kapitbahay, si Marcelina lamang ang tumutulong habang abala ang mga anak sa sariling mundo. Isang gabi, habang nagdarasal si Marcelina, tumulo ang kanyang mga luha. "Renato," bulong niya sa hangin. "Nasan ka na? Kung naririnig mo ako, tulungan mo akong ibalik ang mga anak natin sa tamang landas. Ayokong tuluyang masira ang pamilya natin. Ngunit ang tadhana, sa halip na ayusin ang pamilya, ay may mas matindi pang pagsubok na ihahain sa kanya." Unti-unti nang lalabas ang tunay na kasakiman ng kanyang mga anak. Isang kasakiman na magtutulak sa kanila para itaboy ang sariling ina, nang hindi nila alam na may mas malalim na katotohanang nakatago sa testamento ng kanilang ama. Lumipas ang mga buwan at lalo lamang lumala ang trato ng mga anak kay Lola Marcelina.
Sa kabila ng kanyang pagtanda, hindi siya nagkaroon ng kapahingahan. Sa halip, palagi siyang kinuulit ng mga anak, lalo na ni Eduardo, upang pumirma ng mga papeles na hindi naman niya lubusang nauunawaan. Isang hapon, habang nagwawalis si Marcelina sa bakuran, biglang dumating si Eduardo, dala ang makapal na folder. Kasama niya ang 2 tauhan na halatang panaempleyado sa kanyang negosyo. "Nay," bungad ni Eduardo na may kasamang pilit na ngiti. "Ito na yung mga dokumentong sinasabi ko. Simpleng papeles lang to. Kailangan ko lang ng pirma mo para mas maayos ang pag-aasikaso ng mga lupain." Nag-angat ng tingin si Marcelina, nakaunot ang noo. "Ano ba yung pinapapirma mo sa akin, Eduardo? Bakit parang napakaraming letra? Wala naman akong masyadong alam sa mga papeles na yan." Napabuntong hininga si Eduardo. Halatang nainis. "Nay, bakit bang dami mong tanong? Hindi mo na kailangan intindihin to. Basta pirma ka na lang. Ako na ang bahala." Ngunit mahigpit ang tinig ni Marcelina nang sumagot. "Eduardo, hindi ako basta pipirma sa bagay na hindi ko nauunawaan. Baka sa isang iglap, mawala lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Ayokong gawin yon." Doon na nag-iba ang tono ni Eduardo. "Kung hindi ka pumirma, Nay, paano nating mapapalago ang negosyo? Kung lagi kang makitid ang isip, mahuhuli tayo. Tandaan mo, ako ang panganay. Ako dapat ang nagdedesisyon." Hindi na nakasagot si Marcelina. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang folder sa mesa at iniwan ito roon. Naiwan si Eduardo na iritadong nakatingin sa kanyang ina bago siya nagmaktol at umalis. Samantala, sa mga araw na iyon, madalas na nag-iisa si Marcelina sa bahay. Si Eduardo ay palaging abala sa negosyo sa bayan. Si Selena ay abala sa pakikipagkaibigan at paglulustay ng pera. At si Mateo naman ay madalas ding wala dahil sa pakikisama sa kuya't ate niya. Sa tuwing lumalalim ang gabi, madalas siyang nakaupo sa lumang rocking chair, nakatitig sa ilawan habang pinapakinggan ang katahimikan ng paligid. Kung hindi dahil kay Aling Rosenda, ang mabait nilang kapitbahay, baka matagal na siyang nagutom. Halos araw-araw ay dumadalaw ito, dala ang pagkain. Marcelina, bati ni Rosenda isang hapon habang hawak ang mangkok ng sabaw. "Eto, may niluto akong tinola. Kainin mo ha? Baka wala ka na namang kinain buong araw." Napaluha si Marcelina at tinanggap ang pagkain. "Salamat, Rosenda. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako. Ang mga anak ko, tila nakalimutan na nila ako." Umupo si Rosenda sa tabi niya at hinaplos ang kanyang kamay. "Alam mo, hindi lahat ng anak marunong gumanti ng kabutihan. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din ang panahon, makikita nila ang kasalanan nila." Habang tumatagal, lalo namang nagiging masakit ang mga salita ni Selena sa kanya. Sa halip na alalahanin ang kalagayan ng ina, palagi itong nagrereklamo at nagbubuhos ng sama ng loob. Isang gabi, habang may salo-salo sa bahay, biglang nagbiro si Selena sa harap ng kanilang mga anak at pinsan. "Ewan ko ba sa nanay natin, ang tipid-tipid, ang dami-daming pera, pero parang ayaw ipamigay. Siguro mas gusto niyang ibigay lahat kay Eduardo." Tumawa ang ilan, ngunit si Marcelina ay nanahimik lamang. Tinignan niya ang mga apo, nakikitang nahihiya at hindi makatingin sa kanilang lola. "Selena," mahinang ngunit mariing sabi ni Marcelina, "huwag mong gawing biro ang bagay na ganyan. Ang mga apo mo matututo sa sinasabi mo. Hindi pera ang mahalaga sa pamilya, kundi pagmamahal." Ngunit napailing lamang si Selena at umikot ang mga mata. "Ayan na naman, palagi na lang yan ang sinasabi mo. Pero bakit parang mas pinapaboran mo si Eduardo? Ako, ni minsan hindi mo binigyan ng kahit anong negosyo o lupa." "Hindi totoo yan," sagot ni Marcelina. Pinipigilang mangilid ang luha. "Pareho ko kayong mahal. Walang paspabor.
Ang tatay ninyo mismo ang nagbili na ang lahat ng ari-arian ay dapat alagaan, hindi pag-awayan. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang nilakas ni Selena ang boses. Hindi ako naniniwala. Ang tingin ko, mas mahal mo si Eduardo kaysa sa akin. Nagkatinginan ang mga bisita at mga apo. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba naman ay nagkunwaring abala sa kanilang plato upang iwasan ang tensyon. Sa harap ng lahat, napahiya si Marcelina. Mahal ko kayong lahat ng pantay. Bulong ni Marcelina habang pumayo at dahan-dahang lumayo mula sa mesa. Ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng kanyang anak na tila mga patalim na dumudurog sa kanyang puso. Minsan pa sa ibang pagtitipo ng pamilya, habang nakaupo si Marcelina sa gilid, narinig niyang pinagtatawanan siya ni Eduardo at Selena. Si nanay kasi napakakupad na, hindi na niya alam ang mga modernong paraan, biro ni Eduardo. At saka ang dami pang sermon, dagdag ni Selena na ikinatawa ng iba. Napatungo na lang si Marcelina, pilit tinatanggap ang kahihiyang ibinibigay ng kanyang sariling mga anak. Habang dumarating ang mga araw na yon, lalo niyang naramdaman na hindi na siya bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Ang dati sabay-sabay silang nagdarasal at kumakain, ngayon madalas na siya na lamang ang naiiwan. Ang kanyang timig na minsan ay may bigat sa desisyon ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at matatag. Sa kanyang puso, pinanghahawakan niya ang pangako ni Don Renato na darating ang araw, ang katotohanan ay lalabas at ang tunay na pagmamahal ay mananaig laban sa kasakiman. Habang inaabot niya ang isa na namang mangkok ng sabaw mula kay Aling Rosenda, nagdasal siya sa kanyang sarili. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Kung ito man ang pagsubok na dapat kong pagdaanan, kakayanin ko. Huwag mo lang hayaang tuluyang mawala ang aking mga anak sa dilim ng kasakiman. Sa mga oras na iyon, hindi niya alam na ang mga anak na siyang dahilan ng kanyang sakit ay siya ring magiging dahilan ng isang malaking pagbubunyag na magpapayanig sa buong pamilya at baryo. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan muna niyang tiisin ang higit pang sakit at kahihiyan na ipapalasap sa kanya ng kanyang sariling dugo at laman. Mabilis ang naging pagbabago sa ugali ni Eduardo. Kung dati ay pasensyoso at may kabaitan pa rin siyang naitatago, ngayon ay parang ibang tao na ang kanyang ipinapakita. Nang malaman niya na hindi agad maibebenta ang ilan sa mga lupain na minana mula sa kanilang ama, lalo siyang naging bugnutin at mainitin ang ulo. Madalas na siyang sumigaw, kahit sa mga bagay na simpleng usapan lang noon. Isang gabi, habang nakaupo si Lola Marcelina sa harap ng mesa, hawak ang isang tasa ng kape, pumasok si Eduardo na parang nadnangalik. Bitbit niya ang ilang papeles, binagsak iyon sa mesa at halos manginig ang lampara sa lakas ng kanyang galit. "Nay!" malakas niyang sigaw. "Ano na naman tung narinig ko? Ayaw mong ibenta ang lupa sa may timog? May naghahabol na mamimili? Kung pumayag ka na noon, tapos na sana ang usapan?" Nagulat si Marcelina, pero pinilit niyang manatiling kalmado. "Anak, hindi sa ayaw kong ibenta, kundi iniisip ko kung anong mangyayari kapag wala na tayong lupa. Hindi ba't dito tayo kumukuha ng bigas at gulay? Kapag ibinenta natin lahat, saan na tayo pupulutin?" Ngunit lalo lang nabnitnit si Eduardo. "Nay, wala kang alam sa negosyo. Ako ang nakakaintindi nito. Ako ang may alam sa panahon ngayon. Pumirma ka na lang at huwag ka nang makialam." Tumayo si Marcelina at marahan hinaplos ang braso ng anak. "Eduardo, hindi pera ang magtataguyod sa pamilya. Ang lupang yan alaala ng tatay mo. Huwag mo sanang alisin iyon sa atin." Ngunit tinabig ni Eduardo ang kamay ng kanyang ina. "Luma na ang mga pananaw mo, Nay. Hindi ka na makasabay sa panahon." Sa mga oras na iyon, bumaba mula sa itaas si Selena. Suot ang magara niyang duster at may hawak na baso ng alak.
Narinig niya ang sigawan at agad na sumausaw. Ano na naman to? Hindi ba't sinabi ko na rin kay nanay na ibenta na ang mga lupain? Tingnan mo, Eduardo. Kaya tayo hindi umaasenso kasi masyado siyang sentimental. Lagi na lang kwento ng nakaraan, patay na si tatay. Kailangan na nating sumulong. Napayuko si Marcelina at sinubukang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mga anak, hindi ko naman kayo pinagkakaitan. Ang hinihiling ko lang, huwag ninyo akong sigawan. Mag-usap tayo ng maayos. Ngunit imbes na makinig, nagpatuloy ang dalawang magkapatid sa pagtatalo't pagsisigaw. Sa lakas ng kanilang boses, narinig ito ng mga kapitbahay sa labas. Lumapit si Mang Tilo, ang kapitbahay nilang magsasaka, at kumatok sa kanilang tarangkahan. Lola Marcelina, sigaw niya mula sa labas. Ayos lang ba kayo dyan? Parang may sigawan na naman. Ngunit bago pa makasagot si Marcelina, sumigaw si Eduardo. Wala kang pakialam, Mang Pilo. Bumalik ka na lang sa inyo. Napailing na lamang si Mang Pilo at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit ramdam niyang lalong lumalala ang gulo sa pamilya ni Marcelina. Sa mga susunod na araw, kumalat sa baryo ang balita na lagi na lang may ingay at gulo sa tahanan ng pamilya. Ang dating tinitingalang pamilya ni Don Renato ay naging paksa ng mga bulungan at tsismis. Sayang si Marcelina. Bulong ng isang tindera sa palengke. Ang bait pa naman niya. Pero bakit parang wala ng respeto ang mga anak niya? Habang lumalala ang alitan, si Mateo, ang bunsong anak, ay nahahati sa dalawang mundo. Mahalaga sa kanya ang kanyang ina, ngunit dahil mahina ang kanyang loob, madalas siyang mapasunod sa kapatid. Isang gabi, kinausap siya ni Eduardo. Mateo, mariing sabi ng panganay, ikaw ang kailangan kong kakampi. Kapag pumayag ka, mas madali nating mapipilit si nanay. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Natigilan si Mateo, hindi makatingin ng diretso sa kuya niya. Pero kuya, parang hindi tama ang lagi nating ginagawa kay nanay. Alam mo namang matanda na siya. Dapat pagbigyan na lang natin. Hindi mo naiintindihan, balik ni Eduardo. Kung hindi natin kukunin ang desisyon na yon, baka masayang lahat ng iniwan ni tatay. Gusto mo ba yon? Napatingin si Mateo sa kanilang ina na tahimik na nakikinig mula sa kabilang silid. Sa huli, hindi na siya nakapagsalita. At sa sumunod na pagtitipon, pinilit niyang pumayag sa kagustuhan ng kanyang mga kapatid. Nanay, sabi ni Mateo na halos bulong, baka tama sila kuya at ate. Siguro dapat na rin nating ibenta ang lupa. Sa puntong iyon, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Marcelina. Ramdam niya na pati ang anak na pinakamalapit sa kanya ay unti-unti nang nadadala ng kasakiman. Hindi niya inasahan na darating ang panahon na siya mismo ay tatayuan at pagbubuhatan ng tinid ng kanyang mga anak. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumalim ang sugat sa puso ni Marcelina. Hindi lang ito sugat na dulot ng salita, kundi sugat na galing sa mismong dugot laman niya. Sa tuwing maririnig niya ang sigaw ni Eduardo, ang panunumbat ni Selena at ang pag-aalinlangan ni Mateo, tila ba unti-unting nawawala ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Isang gabi, nagdasal siya ng taimtim sa harap ng maliit na altar sa kanilang sala. Hawak-hawak ang lumang rosaryo na regalo sa kanya ni Don Renato. Pumatak ang kanyang mga luha. Panginoon, bulong niya. Kung ito po ang pasanim ko, bibit-bitin ko. Pero huwag niyo pong hayaang tuluyan akong mawala sa puso ng aking mga anak. Kahit galit sila sa akin, sana balang araw maalala nila ang pagmamahal ko. Sa labas ng bintana, dumaan si Aling Rosenda at napatingin sa loob ng kanilang bahay. Nakita niya ang lungkot sa mukha ni Marcelina. Alam niyang malapit na ang punto kung saan hindi na niya kakayanin ang bigat ng dinadala. Ngunit hindi pa alam ni Rosenda, ninang buong baryo, na ang tunay na pagsubok sa buhay ni Marcelina ay paparating.
isang pagsubok na maglalantad ng katotohanan tungkol sa kanilang pamilya at sa kayamanang iniwan ng yumaong si Don Renato. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon, ngunit sa loob ng tahanan ni Lola Marcelina, tila may dumadagundong na bagyo. Nakatayo siya sa gilid ng mesa, hawak ang kanyang lumang rosaryo, habang nasa harap niya sina Eduardo at Selena, parehong may hawak na makapal na papeles. Nakaupo naman si Mateo sa isang sulok, balisa, hindi alam kung saan papanig. "Nay!" malakas na sigaw ni Eduardo, sabay hampas ng palad sa mesa. "Kailangan mong pirmahan ang kasulatan na to, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. May mamimiling Amerikano na handang magbayad ng doble para sa lupa sa timog. Kung tatanggi ka pa, mawawala ang pagkakataong ito." Mahigpit ang kapit ni Marcelina sa kanyang rosaryo. Hindi siya agad sumagot, bagkus ay marahang tiningnan ang anak na puno ng galit. "Eduardo, ilang beses ko bang sasabihin, hindi ko pipirmahan yan. Ang lupa ay hindi basta-basta ibinebenta. Alaala yan ng tatay ninyo, pinaghirapan niya mula sa wala. Kapag nawala yan, para na rin kinuha ninyo ang kaluluwa ng inyong ama." "Kaluluwa?" Singit ni Selena na may mapanuyang tawa. "Nanay, puro pa nalang alaala. Alaala ng lupa, alaala ng tatay. Ano na ang silbi ng alaala kung wala naman tayong pakinabang? Dapat pera ang inuuna natin. Hindi yang mga lumang paniniwala mo." Tumindig si Eduardo at itinuro ang papel. "Nay, pirma lang ang hinihingi ko. Hindi ba't ako ang panganay? Ako dapat ang nagdedesisyon. Pero palagi kang humahadlang." Hindi nakapagtimpi si Marcelina at sumagot ng mariin. "Panganay ka nga, Eduardo, pero hindi ibig sabihin yan ay may karapatan ka ng baliwalain ang bilin ng iyong ama. Hindi pera ang sukatan ng pagunlad. Hindi ko ipagpapalit ang lupa kapalit ng salapi." Lalong namula sa galit si Eduardo. Sa sobrang lakas ng kanyang boses, nag-echo rito sa buong bahay. "Wala kang alam, Nay. Ikaw ang pumipigil sa amin para umasenso. Kung hindi ka pumirma, wala na kaming kinabukasan." Sa puntong iyon, hindi na nakapagtimpi si Selena. Lumapit siya sa ina, hawak ang papel, at sinubukang ipagduldulan ito sa harap niya. "Pumirma ka na, nanay. Tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo." Ngunit muling umiling si Marcelina. "Selena, anak, hindi lahat ng kinang ay magdadala ng liwanag. Ang iba'y nagdadala lamang ng kadiliman." At iyon ang naging mitsa. Sa sobrang galit, itinulak ni Selena ang sariling ina. Hindi niya inasahan ang bilis ng pangyayari. Bumagsak si Marcelina palabas ng pintuan at diretsyong nahulog sa masamputikan sa labas. "Nanay!" sigaw ni Mateo. Dali-daling tumakbo palabas. Ngunit huli na. Nakatihaya sa putikan ang kanilang ina. Ang damit niyang kulay puti ay nadumihan at ang mga kamay niyang nanginginig ay pilit umaangat. May sugat sa kanyang braso dahil sa matalim na bato. Nagkatakbuhan ang mga kapitbahay. Unang lumapit si Aling Rosenda, dala-dala ang kanyang timba ng tubig. "Diyos ko, Marcelina!" sigaw niya. "Agom ginawa ninyo sa nanay ninyo." Napatigil ang ilang bata sa kalsada, habang ang ibang matatanda ay nagbulungan. "Ano ba yan, pati ba naman nanay nila, sinisigawan at tinutulak? Kawawa naman si Lola Marcelina, hindi niya deserve to." Habang basang-basa at nadumisan, pilit na bumangon si Marcelina, nanginginig at halos hindi makatingin sa mga tao. Dumaan ang luha sa kanyang pisngi, hindi lamang dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa mas malalim na sugat ng puso. "Nanay," mahina ngunit nanginginig ang boses ni Mateo habang inalalayan ng kanyang ina. Pasensya na, hindi ko kayo naprotektahan." Ngunit si Eduardo at Selena, imbes na maawa, ay tumayo sa pintuan na parang walang pakialam. Si Eduardo ay nakataas ang kilay, samantalang si Selena ay nakahalukik-kip. "Kasalanan niya yan," bulong ni Selena. "Kung pumirma lang siya, hindi sana umabot sa ganito." Napatitig sa kanila si Aling Rosenda, puno ng galit ang kanyang mga mata. "Walang hiya kayo. Paano niyo nagawa to sa sariling ina ninyo?
Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng ina. Pero kayo, pati ang matanda, binabastos ninyo. Diyos na lang ang huhusga sa inyo. Nahiya ang ibang kapitbahay, ngunit nagsimula silang magsalita. Dati, pinagmamalaki ang pamilya nila. Pero ngayon, anong nangyari? Mga anak na walang utang na loob. Kawawa si Marcelina, siya pa ang pinapalayas at tinutumlak. Habang patuloy ang bulungan ng mga tao, lalong lumalim ang sugat sa puso ni Marcelina. Alam niyang hindi lang siya basta itinulak sa putikan. Para bang tuluyan na rin siyang itinaboy mula sa puso ng kanyang mga anak. Inalalayan siya ni Mateo, paupo sa isang silyang inilabas ni Mang Pilo mula sa kanilang bahay. May mga nag-abot ng tubig at pamunas, habang si Aling Rosenda ay patuloy na pinupunasan ang kanyang sugat. Marcelina, huwag mong hayaan na sila ang magwasak na puso mo. Bulong ni Rosenda. Nandito kami, hindi ka nag-iisa. Napatango si Marcelina, ngunit hindi nagsalita. Tahimik na lamang niyang tinanggap ang pangyayaring iyon. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang katotohanan. Ang mga anak na kanyang pinaghirapan at pinalaki ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman. At sa araw na iyon, sa harap ng buong baryo, ang dangal ng pamilya ni Don Renato ay gumuho. Ang dating haligi ng kabutihan, si Lola Marcelina, ay iniwan ng kanyang sariling dugo at laman na madungis, sugatan at basang-basa sa putikan. Ngunit hindi pa alam ng lahat, pati na ng kanyang mga anak, na may itinatagong lihim si Don Renato, isang testamento na magbabago sa kapalaran ng bawat isa sa kanila at magbibigay hustisya sa sugat na tinamo ni Marcelina mula sa mga taong dapat sanay pinakamamahal siya. Matapos ang nakakahiyang pangyayari kung saan itinulak siya ng sariling anak sa harap ng mga kapitbahay, halos hindi na alam ni Lola Marcelina kung saan kukuha ng lakas. Madungis at sugatan, inakay siya ni Mang Pilo at ng asawa nitong si Aling Marta patungo sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanyang pagtutol, iginiit ng mag-asawa na kailangan niyang magpahinga. Marcelina, mahinahong sabi ni Mang Pilo habang tinupunasan ng putik sa kanyang braso. Huwag ka na munang bumalik sa bahay na yon. Kung ganyan na ang trato sa'yo ng mga anak mo, baka lalo ka lang nasaktan. Tumulo ang luha ni Marcelina. Nanginginig ang tinig habang sumagot. Hindi ko inakalang darating ang araw na ang sarili kong dugo ang magtataboy sa akin. Pinalaki ko sila sa pagmamahal at disiplina. Ngayon, parang wala nang natira. Hinawakan ni Aling Marta ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, Marcelina. Hindi mo hawak ang puso ng mga anak mo, pero hawak mo pa rin ang sarili mong dangal. Kung ayaw ka nilang pahalagahan, marami pa ring taong handang sumuporta sa'yo. Habang nagpupunas ng luha, dumating si Aling Rosenda, dala ang kumot at mainit na sabaw. Dito ka muna tumuloy sa akin, alok niya. May bakanting kwarto ako. Mas mabuti nang andoon ka kaysa araw-araw mong tinitiis ang sigaw at panunumbat nila. Nag-alinlangan si Marcelina, ngunit napilit din siya. Sa gabing iyon, naglipat siya ng ilang gamit. Isang maliit na maleta lamang ang bitbit, kasama ang rosaryo at ilang lumang litrato ng kanyang yumaong asawa. Habang palabas siya ng sariling bahay, hindi man lang siya tinanong o pinigilan ng kanyang mga anak. Pagdating niya sa bahay ni Rosenda, napayakap siya ng mahigpit sa kaibigan. Rosenda, salamat. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat, sa iyo pa ako makakahanap ng tahanan. Walang anuman, kaibigan, sagot ni Rosenda. Huwag mong isipin na pabigat ka. Dito makakapahinga ka. Kinabukasan, dumating si Attorney Vergara, isang matandang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa na si Don Renato. Nababalitaan na rin nito ang mga gulong nangyayari sa pamilya, kaya nagpasya siyang dalawin si Marcelina. Marcelina, panimula ng abogado, ilang linggo ko nang naririnig ang sigawan mula sa bahay ninyo.
Alam kong mabigat na dinadala mo. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Napahinga ng malalim si Marcelina at nagkwento. Isa-isa niyang binanggit ang mga ginawa ng kanyang mga anak. Ang pagpipilit na ipagbili ang mga lupain, ang sigawan at panunumbat, ang mga pagkakataong pinapahiya siya sa harap ng mga apo. Habang nagkukwento siya, nanginginig ang kanyang boses at halos hindi na niya mapigilan ang mga luha. Vergara, sabi niya, hindi ko na alam kung ano ang natira sa pamilya ko. Ang mga anak na inalagaan ko na ipinagdasal ko araw-araw, sila mismo ang nagbabaon sa akin sa kahihiyan. Tahimik lamang na nakikinig ang abogado. Nang matapos si Marcelina, marahan siyang nagsalita. Marcelina, kaibigan, may isang bagay na baka nakalimutan mo. Naalala mo ba ang testamento na iniwan ni Renato bago siya pumanaw? Siya mismo ang nagpanotaryo noon. Nasa aking kustodiya ang kopya at ang orihinal ay nakadeposito sa notaryo sa bayan. Napatigil si Marcelina, tila muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga huling araw ni Renato. Oo, naalala ko. Sinabi niya noon na wag akong mag-alala na kahit wala siya, may gabay pa rin siyang iiwan. Ngunit hindi ko na ito muling binuksan. Akala ko kasi, sapat na ang pagmamahal ng mga anak namin. Nagpatuloy si Ate Vergara. Marcelina, oras na siguro para pag-usapan ang testamento. Hindi ko pa maaaring sabihin ang lahat ng nilalaman, ngunit malinaw na isinulat doon ang mga bilin niya tungkol sa mga ari-arian at higit sa lahat tungkol sa iyo. Kung itutuloy ng mga anak mo ang pambabastos, baka ito na ang sagot para maituwid ang lahat. Napaluha si Marcelina at napatingin sa langit. Renato, mahal, ikaw pa rin ang naging sandigan ko kahit wala ka na. Sana nga. Ito na ang kasagutan. Dumaan ang mga araw at nanatili muna si Marcelina sa piling ni Rosenda. Tuwing gabi, nagkakaroon sila ng mahahabang usapan. Hindi ko akalain, Rosenda, na sa edad kong ito, mararanasan ko pang itaboy ng sarili kong anak. Para bang lahat ng pagod at sakripisyo ko ay walang halaga. Kinabik siya ni Rosenda sa balikat. Hindi mawawala ang halaga mo dahil lang sa kasakiman nila. Tandaan mo, maraming tao pa rin ang may respeto sa iyo. At kapag dumating ang araw na mabuksan ang testamento, makikita nilang lahat ang katotohanan. Habang nakikinig si Marcelina, unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang pag-asa. Oo, sugatan ng kanyang puso. Ngunit alam niyang may nakahandang hustisya para sa kanya. Hustisyang hindi manggagaling sa kamay ng tao, kundi sa pamana ng kanyang asawa na dati naging haligi ng kanilang pamilya. At sa kanyang puso, nag-alab ang isang panalangin. Darating ang araw, malalaman ng kanyang mga anak na ang kanilang kasakiman ang mismong maglulugmok sa kanila. At ang kanyang pagtitiis ang magtataas sa kanya pabalik sa dangal na matagal nang sinisira ng kanilang walang utang na loob na pag-uugali. Sa katahimikan ng gabing iyon, hamang hawak ang lumang rosaryo at nakatitig sa larawan ni Don Renato na nakasabit sa dingding ni Rosenda, bumulong si Marcelina. Darating ang oras, darating ang hustisya. At kapag iyon ay dumating, hindi na ako kailanman matutulak sa putikan dahil ikaw mismo ang nadlagay ng proteksyon para sa akin, Renato. Dumating ang araw na pinapahihintay ng marami, ang pagbasa ng testamento ni Don Renato. Umaga pa lang, puno na ang lumang bahay na dating itinuring na tahanan ng lahat. Sa bawat sulok, may kamag-anak na nagbubulungan at ang iba na may abala sa pag-aabang ng hatian ng yaman. Ang mga anak ni Marcelina, sina Eduardo, Selena at Mateo, napaupo sa magkakahiwalay na upuan. Kapansin-pansin ang kasakiman sa mga mata. Tahimik na pumasok si Attorney Vergara, dala ang makapal na folder na naglalaman ng testamento. Mainat niyang inilapag ito sa mesa, sabay tumikhim bago magsimula.
Tumayo rin si Marcelina sa isang tabi. Simpleng nakadamit lamang, nakatungo at hawak ang kanyang rosaryo. Wala siyang ibang dalang inaasahan kundi katarungan. Magandang umaga sa lahat, panimula ni Ateri Vergara. Narito tayo ngayon upang basahin ang huling habilin at testamento ni Don Renato, isang taong hindi lamang naging haligi ng negosyo, kundi haligi rin ng pamilyang ito. Ang dokumentong ito ay may bisa sa batas at nakadeposito sa notaryo mula pa noong siya'y nabubuhay. Tahimik ang lahat. Ramdam ang tensyon. Binuksan ni Vergara ang sobre at isa-isang inilabas ang mga papel. Habang binabasa, malinaw ang bawat salita at bawat titik ay tila punyal na dahan-dahang tumatama sa dibdib ng mga anak ni Marcelina. Ayon sa nakasaad, pagpapatuloy ng abogado, ang lahat ng ari-arian, negosyo at lupain na pagmamay-ari ni Don Renato ay hindi agad-agad hahatiin. Sa halip, ito ay nakatali sa isang kondisyon. Ang lahat ng yaman ay mapupunta lamang sa anak na magpapakita ng buong respeto, malasakit at pagmamahal sa anyang ina, si Marcelina. Kung wala ni isa man ang makakatugon dito, ang lahat ng ari-arian ay mananatili sa pangangalaga ng kanyang asawa, si Marcelina mismo, bilang pangunahing tagapamahala. Parang biglang huminto ang oras. Walang umimik. Ang mga kamag-anak ay napatingin sa isa't isa, habang si Eduardo ay napakunot ng noo at biglang tumayo. Anong ibig sabihin nito, Attorney Vergara? Hindi pwede to. Ako ang panganay. Ako ang nagpakahirap magpatakbo ng negosyo. Hindi ba't dapat ako ang tagapagmana? Mahigpit ang tinig ng abogado. Eduardo, malinaw ang nakasaad. Hindi bilang panganay o bilang may karanasan sa negosyo, kundi bilang anak na may respeto sa kanyang ina. Kung hindi mo maipapakita iyon, wala kang karapatang humawak ng kayamanan. Si Selena naman ay halos mabasag ang basong hawak. Hindi ako makapapayag. Ako ang nagdala ng pangalan natin sa lipunan. Ako ang nagpapakita na kaya nating sumabay sa mayayaman sa Maynila. Paano mo sasabihing hindi ako karapat-dapat? Saglit na tiningnan siya ni Attorney Vergara bago tumugon. Selena, kilala kita. Ngunit alam mo rin kung paano mo tinrato ang iyong ina. Ang mga nakasaksi ay hindi bulag. Hindi ko kailangang magsalita pa. Napatingin ang lahat kay Mateo na sa mga oras na iyon ay pawis na pawis at naninginig. Tumayo siya at sinubukang ipagtanggol ang sarili. Pero Atiyo, Ako naman ang bunso. Ako ang laging kasama ni nanay. Hindi ba't ako ang mas malapit sa kanya? Napailing si Marcelina at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita siya ng buong tapang. Mateo, totoo na ikaw ang laging malapit sa akin. Pero ilang beses ka ring sumama sa mga kapatid mo laban sa akin. Ilang beses mo akong iniwan para lamang huwag kang mapahiya sa kanila. Hindi ko ito nakakalimutan. Halos maimatay ang tatlo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eduardo at Selena, habang si Mateo ay napaupo at tinakpan ang kanyang mukha. Ang mga kamag-anak na naroon ay napabulalas ng bulungan. Kaya pala, ngayon lumalabas na ang totoo. Matagal na palang alam ni Don Renato ang ugali ng kanyang mga anak. Muling tumikim si Attorney Vergara at tinapos ang pagbasa. At dahil walang sino man sa mga anak ang nakapagpakita ng tunay na respeto at pagmamahal kay Marcelina, lahat ng ari-arian ay ilalagay sa kanyang pangalan. Siya ang pangunahing tagapamahala at siya ang may kapangyarihan kung paano ito gagamitin o ipapamana sa hinaharap. Sa puntong iyon, tumayo ang mga kamag-anak at nagsimulang magpalakpakan, hindi bilang kasayahan para sa yaman, kundi bilang pagkilala kay Marcelina. Si Aling Rosenda at Mang Pilo na naroon upang sumaksi ay lumapit at mahigpit na niyakap ang matanda. Marcelina, wika ni Rosenda, ito na ang hustisya. Hindi man agad pero dumating din.
Habang nanginginig pa sa emosyon, tumingin si Marcelina sa larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit pa rin sa dingding. Tumulo ang kanyang luha, ngunit ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Salamat Renato, hindi mo ako pinabayaan. Sa huli, ipinaglaban mo pa rin ako. Samantala, si Eduardo ay napasigaw muli, halos mawalan ng kontrol. Hindi totoo to. Dinaya ninyo ako. Isa akong negosyante. Ako ang nagpatakbo ng lahat. Hindi siya marunong humawak ng yaman. Ngunit walang nakinig. Si Selena ay tulala, nakatingin lamang sa lupa, habang si Mateo ay lumuhod sa harap ng ina, humahagulhol. Nanay, patawarin mo ako. Natakot lang ako, pero hindi ko na dapat hinayaan na masaktan kanila. Tahimik si Marcelina. Hindi pa siya nagbigay ng sagot. Sa puso niya, ramdam niya ang sugat na iniwan ng mga anak. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na malinaw, ang araw na ito ay simula ng pagbabalik ng kanyang dangal. At sa mga taong nakasaksi, hindi nila malilimutan ang tagpong iyon. Ang matandang ina na minsang itinulak at pinagsigawan, ngayoy taas noo at muling itinanghal bilang tunay na tagapamahala ng lahat ng iniwang pamana. Ang mga anak, sa halip na magdiwang, halos himatayin sa pagkabigla, sapagkat ang yaman na inaakala nilang kanila na ay bumalik sa taong matagal na nilang kinalimutan, ang kanilang sariling ina. Pagkatapos ng pagbasa ng testamento, mabilis na kumalat sa buong bayan ng San Roque ang balita. Hindi na ito simpleng tsismis lamang. Ito ay naging usapan sa palengke, sa simbahan, maging sa mga umpukan ng matatanda sa tabi ng kalsada. Ang dating kinikilalang pamilya ni na Don Renato at Marcelina ay ngayoy naging paksa ng kahihiyan, habang ang lahat ay pumapalakpak at humahanga kay Lola Marcelina dahil sa kanyang matibay na paninindigan at sa hustisyang ipinaglaban ng yumaong asawa. Unti-unting nabunyag naman ang madidilim na sikreto ng kanyang mga anak. Unang nadiskubre ang sitwasyon ni Eduardo. Ipinagmamalaki nito noon na siya ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya. Ngunit nang magsaliksik ang mga tao, lumabas na halos lahat ng kanyang mga negosyo ay baon sa utang. Isang gabi, habang naglalakad si Eduardo pauwi, hinarang siya ng dalawang lalaki na kaputing polo. Ginoo, oras na para bayaran ang atraso mo. Ilang buwan nang overdue ang mga tseke mo, mariing sabi ng isa. Natigilan si Eduardo at halos matumba. Maghintay lang kayo, may aayusin pa akong mga papeles. Hindi pwedeng ngayon. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga lalaki. Wala nang papeles-papeles. Kung hindi mo kayang bayaran, alam mo na ang mangyayari. Sa puntong iyon, ramdam ni Eduardo ang pagbagsak ng lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mga kaibigan sa negosyo na dati nakikipagkamayan at nakikipag-inuman sa kanya ay bigla na lamang naglaho. Hindi na siya inimbitahan sa mga pagtitipon at siya'y iniwasan na parang may sakit na nakakahawa. Samantala, si Selena naman ay dumaan sa mas malupit na kapalaran. Ang kanyang asawang banyaga, isang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng marangyang buhay, ay tuluyan na siyang iniwan. Isang hapon, habang nasa sala siya ng kanilang bahay, nakaupo ang banyaga at may hawak na maleta. Selena, wika nito sa malamig na tinig, wala na akong nakikitang dahilan para manatili pa rito. Lahat ng ipon ko naubos mo sa mga alahas at damit. Wala kang iniwan para sa kinabukasan natin. Nagulat si Selena at lumapit. Hindi, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya nang wala ka. Lahat ng ginawa ko para sa atin iyon. Ngunit mariin ang sagot ng lalaki. Para sa atin o para sa sarili mo? Goodbye, Selena. This is the end. At iniwan siya nitong luhaan. Walang pera, walang karangyaan, at higit sa lahat, walang asawa. Si Mateo naman, bagamat tahimik at hindi gaanong nakikialam,
ay nadamay sa kapahamakan ng kanyang mga kapatid. Pinirmahan niya noon ang ilang kontrata na iniabot sa kanya ni Eduardo na hindi man lang niya binasa ng maigi. Nang mabunyag na ito'y mga kontratang mapanlinlang, siya rin ay kinasuhan ng mga kasosyo. Mateo, sabi ng abogado sa kanya, kahit wala kang pakinabang dito dahil pinirmahan mo, mananagot ka rin. Hindi mo ba alam na milyon-milyon ang nawala dahil sa kasunduang iyon? Napayuko si Mateo, halos walang masabi. Wala akong alam, naniwala lang ako kay kuya. Akala ko tama ang ginagawa niya. Ngunit huli na ang lahat. Nadamay siya sa kapalpakan at ngayon kasama siya sa mga iniimbestigahan. Nang kumalat ang mga balitang ito, naging paksa sila ng kahihiyan sa buong baryo. Sa palengke, maririnig ang mga bulungan. Ayun, si Eduardo. Dati nagyayabang sa mga negosyo. Ngayon pala, utang lang ang pinapatakbo. Si Selena, hindi ba't palaging nakapustura? Iniwan na pala ng asawa dahil sa sobrang luho. At si Mateo, pahimik na pero nadamay din. Sayang, hindi lamang ang tatlo ang naapektuhan. Pati ang kanilang mga anak ay nagsimulang mahiya sa paaralan. Madalas silang kutyain ng mga kaklase. Uy, anak ka ba ni Selena? Sabi nila iniwan na siya ng asawa niya. At ikaw, apo ka ni Eduardo. Hindi ba't palubog na ang negosyo ninyo? Halos araw-araw ay umiiyak ang mga bata at hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga magulang. Sa halip na ipagmalaki ang kanilang apelyido, ikinahiya nila ito. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Eduardo sa balkonahe. Hawak ang isang basong alak. Dumating si Selena, luhaan at umupo sa tabi niya. Kuya, ano na ang gagawin natin? Wala na tayong pera, wala na rin akong asawa. Pati mga anak natin nahihirapan na. Sumimsim ng alak si Eduardo at malungkot na ngumiti. Wala na tayong magagawa. Lahat ng plano ko bumagsak. At ang mas masakit, wala na tayong mukha na maiharap kay nanay. Tahimik na lumapit si Mateo. Bitbit ang ilang papeles ng demanda. Kuya ate, lahat tayo bagsak na. Kung sana noon pa nakinig na tayo kay nanay. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sabay-sabay silang napayuko. Para bang noon lang nila lubos na naintindihan ang bigat ng kanilang kasalanan. Samantala, si Marcelina ay nanatiling tahimik at payapa sa bahay ni Rosenda. Alam niyang nalaman na ng buong bayan ang kanilang kahihiyan. Ngunit sa halip na magbiwang, pinili niyang magdasal para sa kanyang mga anak. Panginoon, bulong niya sa rosaryo, hindi ko hangad ang kapahamakan nila. Ang tanging hiling ko, sana matuto sila, sana bumalik sa kanila ang alaala ng pagmamahal na itinuro namin ni Renato. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang katotohanan, ang kanyang mga anak. Nang minsan ay ipinuring na pag-asa ng kanilang pamilya, nayo'y nalubmok sa kahihiyan, hindi dahil sa akulangan ng yaman, kundi dahil sa kawalan ng respeto at pagmamahal sa kanilang sariling ina. At sa mga araw na sumunod, lalong tumibay ang pangalan ni Marcelina sa baryo, hindi bilang mayamang tagapagmana, kundi bilang ina na sa kabila ng lahat ng sugat ay nanatiling may dignidad at sa huli pinanigan na hustisya. Makalipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang nilalaman ng testamento, unti-unting bumangon si Lola Marcelina sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya bumalik sa dating bahay na minsan ay naging lugar ng sakit at sigawan. Sa halip, pinili niyang gamitin ang kayamanang ipinagkatiwala sa kanya hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong tunay na nangangailangan. Isang umaga, nagpatawag siya ng pulong sa barangay hall kasama ang ilang kapitbahay at kaibigan. Naroon si Aling Rosenda, si Mang Pilo at Aling Marta, pati na rin ang ilang guro at kabataan. Mga kababayan,
Panimula ni Marcelina, nakatayo sa harap at may hawak na mikropono. Matagal ko nang iniisip kung paano ko magagamit ng tama ang iniwang kayamanan ni Renato. Ayaw kong masayang sa luho o sariling kapritso. Ang nais ko, makinabang ang bawat isa sa atin. Nagtinginan ang lahat, puno ng pag-asa. Nagpatuloy si Marcelina at ang kanyang boses ay may halong tapang at kababahang loob. Kaya nadesisyon akong ipamahagi ang bahagi ng yaman sa mga pamilya na hirap sa buhay. At higit pa, itatayo natin ang isang maliit na paaralan dito sa bayan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Tumayo si Mang Pilo, may ngiting hindi mapigilan. Marcelina, napakalaking biyaya nito. Ilang taon na naming pangarap na magkaroon ng paaralan dito sa baryo. Hindi na kailangang bumiyahe ng malayo ang mga bata. Lumapit ang isang batang babae, si Lira, na anak ng isang magsasaka. Mahigpit niyang niyakap ang kamay ni Marcelina. Salamat po, Lola Marcelina. Matagal ko nang gustong pumasok sa eskwela pero wala kaming pambayad ng tuition. Ngayon magkakaroon na po ako ng pagkakataon. Nang araw ring iyon, sinimulan ang plano ng pagtatayo ng paaralan. Ang ilan sa kanyang mga ari-arian ay ipinagbenta, hindi para sa kita, kundi para punduhan ang materyales at sahod ng mga guro. Hindi nagtagal, itinayo ang maliit na gusali na may 3 silid-aralan at tinawag itong paaralan ni Renato at Marcelina. Sa unang araw ng klase, dumagsa ang mga batang may dalang lumang kwaderno at lapis. Nakatayo si Marcelina sa pintuan. Tinatanggap ang bawat isa na parang sariling apo. Ang saya sa kanyang mukha ay higit pa sa kahit anong alahas o kayamanang maaring bilhin ng pera. Mga anak, sabi niya habang napaharap sa mga bata, ito ang magiging panimula ninyo. Huwag ninyong sayangin. Sa bawat letra at numero na matututunan ninyo, dala ninyo ang pangarap ng inyong mga magulang at ang pagmamahal ng inyong komunidad. Mula noon, nakilala siya sa buong bayan hindi lang bilang asawa ni Don Renato o bilang ina ng 3 anak, kundi bilang huwarang matanda na mapagkumbaba at mapagbigay. Ang mga tao ay nagbigay sa kanya ng bagong titulo, Ina ng Bayan. Bukod sa paaralan, madalas ding makitang nakikipag-ugnayan si Marcelina sa simbahan. Tuwing linggo, dumadalo siya sa misa. At hindi nagtagal, naging aktibong kasapi siya ng grupo ng mga matatanda roon. Nagkaroon siya ng bagong mga kaibigan tulad ni Tia Norma, isang dating guro, at Mang Crispin, isang retiradong karpintero. Marcelina, sabi ni Tia Norma habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa altar, hindi mo alam kung gaano mo binigyan ng pag-asa ang maraming tao dito. Dati ang baryo natin ay puno ng inggit at alitan, pero dahil sa'yo, natuto kaming matulungan. Ngumiti si Marcelina at sumagot, hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Diyos. Ginamit lang niya ako para maging daluyan. Habang tumatagal, mas lalong gumaan ang kalooban ni Marcelina. Ang bigat na dulot ng kahapon ay unti-unting napapalitan ng kagalakan. Ang kanyang mga gabi ay hindi na puno ng pag-iyak, kundi ng pagdarasal at pasasalamat. Ngunit kahit pamasaya siya sa bagong landas na tinatahak, hindi niya tuluyang isinara ang pinto para sa kanyang mga anak. Madalas, habang nakaupo sa harap ng kanyang lumang rosaryo, binubulong niya sa Diyos, Panginoon, patawarin mo sila. Sana balang araw makita nila ang tunay na halaga ng pamilya. Sana bumalik sila hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal. Minsan, sa gitna ng pagtitipon sa simbahan, may lumapit na apo ni Eduardo, si Marco, 14 na taong gulang. Tahimik itong nakatayo sa tabi niya. Lola, mahinang sabi ni Marco, patawad po sa ginawa ng tatay. Nahihiya na po ako sa inyo, pero gusto ko pa rin kayong dalawin.
Mahigpit siyang niyakap ni Marcelina at halos mapaiyak sa ginhawang dulot ng simpleng salita ng apo. Marco, anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa pagkakamali ng magulang mo. Basta't nandito ka, ang puso ko ay nagiging magaan. Mula noon, isa-isa nang nagsimulang bumisita ang ilan sa kanyang mga apo. Sa kanilang mga mata, nakita ni Marcelina ang pag-asa na kahit nagkamali ang mga magulang nila, may pagkakataon pa para sa bagong simula. Ang kanyang buhay ay muling nagkaroon ng kulay. Ang dating sugatang puso ay unti-unting gumaling, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang magpatawad at ipagpatuloy ang pagmamahal. At sa kabila ng lahat ng kasakiman, kahihiyan at paninira na naranasan niya mula sa sariling dugo, si Lola Marcelina ay nanatiling matatag. Sa huli, siya ang naging ilaw ng baryo, isang ilaw na hindi kayang patayin ng kahit sinong anak, at isang huwaran na magpapatuloy na mabubuhay sa alaala ng lahat ng nakasaksi ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nang maging sentro ng bayan si Lola Marcelina, dahil sa anyang kabutihang loob at mga proyektong naitayo para sa mahihirap. Habang siya'y lalong minahal at iginagalang ng komunidad, ang kanyang mga anak namay patuloy na nalugmok sa sarili nilang kasakiman at maling desisyon. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng paaralang kanyang itinayo, narinig ni Marcelina ang mahinang tinig mula sa likuran. Nanay, napalingon siya. At nakita si Mateo, nakayuko, halatang hindi mapakali. Dala nito ang ilang papel na tila iniipit ng matagal. Payat siya at hindi maayos ang itsura, para bang matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Mateo, mahinang sambit ni Marcelina, nagulat ngunit hindi nagalit. Lumapit si Mateo, lumuhod sa harapan ng kanyang ina at halos hindi makatingin. Nanay, patawarin ninyo ako. Alam ko ilang beses ko kayong sinaftan. Ilang beses akong sumama kay kuya at ate kahit alam kong mali. Pero mula nang bumagsak ang lahat, dun ko lang po naintindihan. Wala akong ibang masasandalan kundi kayo. Sana bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi nakapagsalita agad si Marcelina. Pinagmasdan niya ang anak, ang bunsong minsang pinakamalapit sa kanya, ngunit nahulog sa bitag ng kasakiman ng kanyang mga kapatid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Mateo. Anak, hindi madali ang patawarin ang mga sugat na iniwan ninyo sa akin. Pero ikaw ay dugo't laman ko. At bilang ina, hindi ko kayang isara ang puso ko sa iyo. Tatanggapin kita, Mateo. Ngunit sana, tandaan mo, hindi na ako ang dapat mong unawain lamang. Kung napaluha si Mateo at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating ang balita tungkol kay Eduardo. Ang mga negosyo niyang ipinagmamalaki ay tuluyan nang nagsara. Ang mga tauhan niya'y nag-alsa, ang mga utang ay hindi na mabilang. Isang gabi, naglakad siya papunta sa bahay ni Rosenda kung saan pansamantalang tumutuloy si Marcelina. Nang makita siya ni Aling Rosenda, agad itong nagpasabi, "Marcelina, nariyan ang panganay mo." Napabuntong hininga si Marcelina. Nakita niya ang pagbagsak ng anak na minsan ay ginamit ang pangalan ng kanilang ama para sa pansariling interes. Ngayon, ang dating makapangyarihan, ngayoy basag at talunan. "Eduardo," sagot niya, "hindi ko hinangad ang pagbagsak mo, pero hindi rin ako magbubulag-bulagan sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong pagiging gahaman. Ngayon natutunan mong hindi kayang itaguyod ng pera ang tao, kaya tatanggapin kita. Pero sana, matuto kang magpakumbaba at magsimula muli." Hindi mapigilan ni Eduardo ang humagulgol at sa unang pagkakataon, nakita siya ng kanyang ina na tunay na basag ang puso. Ilang linggo lamang ang lumipas, si Selena naman ang dumating. Payat, busgusin at walang kaanyuan. Ang dating babaeng laging nakasuot ng mamahaling damit at alahas ay halos hindi makilala. Kasama ang dalawa niyang anak,
kumatok siya sa pintuan ni Marcelina. "Nanay," halos paos ang kanyang tinig, "iniwan na ako ng asawa ko. Wala akong bahay, wala akong pera. Ni ang mga kaibigan ko sa Maynila, wala nang gustong tumulong. Ako na ang pinakamalaking kahihiyan at alam kong ako ang pinakamasakit sa inyo. Pero nandito ako, humihingi ng tawad." Lumapit ang mga apo at kumapit kay Marcelina. "Lola, wag niyo kaming itaboy. Gusto pa naming matuto sa eskwela niyo. Ayaw naming mawala kayo." Napaluha si Marcelina at niyakap ang mga apo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Selena. "Selena, anak, ang sugat na iniwan mo sa akin ay hindi madaling maghilom. Ngunit bilang ina, hindi ko kayang talikuran ang dugo ko, lalo na ang mga apo kong walang kasalanan. Tatanggapin ko kayo, pero tandaan mo ito, ang yaman ay hindi kailanmang sukatan ng pagmamahal. Ang respeto at kabutihan, iyan ang tunay na kayamanan." Tumango si Selena, luhaan at napayakap sa ina sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Mula noon, naging mas payapa ang buhay ni Marcelina. Hindi ibig sabihin na nawala na lahat ng sakit, ngunit natutunan niyang ang kapatawaran ay mas mabigat kaysa alinmang galit. Ang kanyang mga anak, bagamat sugatan sa kahihiyan, ay unti-unting natutong magpakumbaba at muling bumalik sa kanya. Isang hapon, nakaupo si Marcelina sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng paaralan. Palibot-libot ang kanyang mga apo, nakikinig sa kanyang kwento. Hawak niya ang lumang rosaryo at nakangiti habang nagsasalita. "Mga anak," sabi niya sa mga apo, "tandaan ninyo ito. Hindi kayamanan ang sukatan ng halaga ng tao. Ang pera, mauubos at mawawala. Ngunit ang respeto at pagmamahal, iyan ang hindi kailanman mawawala. Huwag ninyong tularan ang naging pagkakamali ng inyong mga magulang. Sa halip, magpakatotoo kayo sa kapwa at mahalin ninyo ang inyong pamilya." Thank you. Nakangiti ang mga bata, nakikinig ng mabuti. Sa kanilang mga mata, nakita ni Marcelina ang panibagong pag-asa, ang hinaharap na hindi na madudungisan ng kasakiman. At doon nagtapos ang kwento ni Lola Marcelina, isang matandang itinaboy, pinahiya at itinulak sa putikan ng sariling mga anak. Ngunit sa huli, siya pa rin ang naging haligi ng pagmamahal at pag-asa. Masaya at payapa, namuhay siya kasama ang kanyang mga apo habang tinuturuan sila ng pinakamahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay nasa respeto at pagmamahal sa isa't isa.